texting method na mas lalo kang hahabulin ng lalaki. Yon, what's up? So ito mga utol, ituturo ko naman sa inyo yung mabisang technique or method, no, sa pamamaraan ng pagte-text. Kasi through texting or through chats ay maaari na mag-iiba yung pananaw ng partner mo sa iyo. Yes, sa pamamagitan lamang po yan ng pag-response mo, ng mga texting habits mo, o kung paano ka rin magtrato sa kanya sa pamamagitan ng pag-text. So most likely, yung video na ito is applicable po sa mga long distance relationship, yung mga hindi nagsasama, or yung palagi ang nagte-text or through chats lamang. Okay, yung way of communication. So ito ngayon, isa-isahin natin para mas lalo ka talagang hahabol-habulin ng lalaki. So ito, huwag na nating papatagalin pa. Na yung una sa lahat is huwag gaano mag-initiate. Yes, ibig sabihin utol, kung ikaw man na babae na kapag palagi kang nag-initiate, no, sa text or sa chats man, na ikaw palagi yung nangunguna, ay talagang mababaliwala ka ng partner mo na lalaki someday. Or kung sa situation ka man sa ngayon, no, na parang binabaliwala ka na, ay maaari isa ito sa nagiging dahilan. Kasi nga, kung ikaw palagi yung nangunguna, mas lalo lang makakampante yung partner mo, na mas lalo kanyang mababaliwala. Pero kung hinahayaan mo kasi na siya palagi ito yung mangunguna, hindi naman natin sinasabi na siya talaga lagi-lagi, no? Kundi paminsan-minsan ikaw din, pero mas mainam na siya po ang mas madalas na mag-initiate. Yes, sa pamamagitan talaga ng text or chats man. Okay, so tandaan mo yan. And then ito, yung pangalawa natin is huwag mag-reply agad-agad. Yes, ito mga utol, no, baka hindi ninyo alam na nagmamatter talaga ito. Na kung mabilis ka palagi magre-reply or magre-response sa partner mo kapag may text, ay nagpapahalata lang po ito, no, na wala kang ibang ginagawa. Oh no! Yung tipong parang puro ka na lang relasyon or yung relationship na lang ninyo yung binabantayan mo. Or nagpapahiwatig rin ito na parang binabantayan mo rin yung partner mo. Na parang wala kang ginagawa talaga kundi naghihintay na lang kung kailan siya mag-text or mag-chat. No, yung tipong wala pang isang segundo is andyan na agad, may response ka na. So talagang ma-e-echapera ka ng partner mo. Kumbaga pa, uy, grabe naman to, parang walang ginagawa to ah. So I think parang kung minsan is nakaka-turn off talaga. Mapababae, mapalalaki. Ikaw ba naman, nasa tuwing pag-chat mo is nandyan agad yung lalaki, nagre-response? So darating po yung panahon na ikaw mismo ay magsasawa or mas madali or mabilis yung pagsasawa mo. So yun po ha, huwag agad-agad mag-reply. And then ito, yung pangatlo natin is pag-reply ng pag-isipan ko muna. Okay, halimbawa naman, no, na may ipapagawa siya sa'yo or may mga gusto siyang gagawin na pinapapadecide ka, or kung minsan kung niyayaya ka man or ini-invite, ito ang pinakamahalagang isasagot mo sa kanya. Huwag na huwag ka kaagad mag-response ng yes, kundi pag-isipan ko muna. Napaka-importanting bagay utol na bigyan mo rin ng curiosity yung isang lalaki. Kasi ito po ay magbibigay sa amin ng challenge. No, na uy, teka lang, bakit kaya pag-isipan niya pa? Ano kaya yung meron? Bakit hindi ko siya agad-agad mapapayes? Yes. So, dito nga siya mas lalong matcha-challenge. Uy, teka lang, gusto ko talaga makuha yung babaeng ito. Bakit kaya ang hirap niyang mapa-oo ka agad? No? So, yun. Kung minsan is, mas lalo ka pang kukulitin, gagawa pa siya ng paraan para ma-convince ka. Yes, so, try nyo po, subukan nyo lang po talaga utol. No? Na huwag agad magsalita or magsabi ng yes, na huwag siyang bigyan ng validation, kundi pag-isipan ko muna. Yes, mas lalo ka talagang hahabul-habulin ng lalaki sa pamamaraan na ito. Okay? And then ito, yung pangapat natin is, huwag gaano magtanong. Diba? Kahit sa umpisa pa lang ng pagkakakilala ninyo sa isa't isa, once na mag-message yung isang lalaki, and then wala kang sinasagot is, nagpapakita lang ito na hindi ka interesado. Diba? Or kapag hindi ka rin nagtatanong, yes, yung isang babae. Pero kapag palagi kang nagtatanong, nagpapakita po ito na interesado ka. So,
kapag ganito na kahit kayo na or kahit nanliligaw pa lang yung isang lalaki, subukan mo na huwag gaano magtanong. Talagang mapapatanong din yung lalaki sa kanyang sarili na, uy, teka lang, ano kaya yung meron? Bakit parang wala man lang siyang kagana-gana sa akin Hindi man lang nagtatanong kung ano yung meron, no? The more kasi utol na hindi ka nagtatanong is magugulat ka na yung lalaki pa mismo yung mag-feed, no, ng lahat-lahat na kung ano yung gusto niyang ikwento sa'yo, kung ano yung gusto niyang i-share sa'yo, na magugulat ka na lang na, uy, teka lang, bakit kaya parang makuda to, makwela? Kasi yun na nga dahil hindi ka rin nagtatanong. Try nyo po na mas lalo ka talagang hahabol-habulin ng lalaki sa pamamaraan ng ganitong pagte-text. Okay? And then ito, yung panglima natin is pag-response ng haha at hihi. Yes. Ito napaka mabisang pamamaraan din ito. Try nyo po na kapag yung tipong wala namang tanong sa mga messages niya, lalong-lalo na kapag sobrang haba, no? And then parang ikaw is parang wala ka na rin gana. Try nyo lang po na mag-response ka ng haha or hihiman, no? And then wala na, tapos na, kasi isa po ito sa mas lalong magpapagana sa lalaki na, uy, teka lang, bakit yun lang ang reply niya? Bakit yun lang ang response niya? So ngayon, kung wala ka mang katanungan, is siya pa ito ngayon yung mag-iisip ng paraan na, uy, paano ko kaya hindi mapigil or hindi matigil yung conversation namin? So mas lalo talagang magpupursige yung lalaki, na mas lalo siyang mag-iisip. The more kasi utol na binibigyan mo ng challenge yung isang lalaki, na mas lalo mong pinapatalas ang kanyang isipan or ang aming isipan, is mas lalo po namin niyang magugustuhan. Okay? So yun po ang gagawin mo. Mag-response ka lang ng haha or hihi. Yes, okay? So yun. And then ito yung pang-anim natin is huwag mag-double text. Ito, palagi ko na rin itong sinasabi noon pa. Na kapag nag-message ka sa partner mo and then wala pang reply or wala pang response, huwag na huwag talaga ninyong pasundan. Hintayin ninyo na makapag-reply siya sa unang messages mo or sa unang message mo. No? Hintayin mo talaga yun, utol. Kasi ito po ay napaka mabisa din. Na kapag ganito yung habit mo, na hindi ka nag-message ulit kapag wala siyang response, is sigurado next time sa bawat message mo ay re-replyan ka talaga ng partner mo. No? Kasi yung iba nga dyan, once na hindi na makapag-response yung partner nila, is umaabot na ng 2, 3, 4, 5 na mensahe. Hoy, ano ba? Hindi ka na magre-reply? No, sobrang busy mo. Ano bang ginagawa mo dyan? Siguro may mga kasama ka ng babae, no? Kung ano-ano pa. So kapag ganito, utol, mas lalo mo lang pinapalala. Na mas lalo mo lang pinapaliit yung pagtingin ng lalaki sa'yo. Pero, di ba, compare natin doon sa hindi ka na nagme-message ka agad, hinahayaan mo lang kahit umabot na ng 2, 3, 4 or 5 oras na hindi man siya nagre-response, is pinapakita lang din natin dito na kahit mawala man siya or kahit sasama pa siya sa ibang babae ay hindi ka natatakot. So ganun po yun. Huwag na huwag kang mag-double text. And then ito, yung panghuli natin is huwag mag-message ng mahahaba. No? Mahahaba. Yes, karamihan kasi kapag hindi na nagre-response din yung mga partner nila or kapag nasa situation kayo na masyado ng komplikado yung relationship ninyo, is yung kadalasan na ginagawa ng iba ay nagme-message ng sobrang haba. Hindi nyo ba alam, mga utol, na kapag nag-message ka ng sobrang haba is nagpapakita po ito ng iyong emosyon. Yes, na ikaw ay emotional. Kumbaga pa, once na marami kang sinasabi, no, kasi sa aming mga lalaki, utol, is mas lalo pa ito naming i-echapwera. Even me, kapag sobrang haba, kung minsan hindi ko na nga lang binabasa, nakakatamad, nakakairita, mas nakakasakal, no, na maraming drama. So napaka-emotional naman ng babaeng ito. So ayaw na ayaw po ng lalaki yung ganun. Subukan nyo po na kapag mag-response kayo, maiikli lang lagi. And then yung paisa-isa lang na message, no, sa isang message niya is isang response ka rin. So ganun lang, hindi yung pasundan ng pasundan mo. And then maiikli lang, utol, sigurado. Kung gusto mo talagang mas lalong maghahabol, mas lalo kang i-priority ng partner mo sa pamamagitan ng text, na palagi siyang mag-response ka agad, na palagi kanyang i-message ng i-message, na hindi siya mawawala ng gana sa'yo. Yes, ito po yung texting method na kailangan mong gagawin. Subukan nyo po, no? Sa kahit sinong lalaki ay tiyak, mas lalo po yung maghahabol sa inyo. Okay?
So yun na po mga utol, sanay nakatulong yung video na ito. And then sa mga nais akong makausap one-on-one, no? I-PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Usap-usap tayo doon. And then sa may mga katanungan man dyan about sa video na ito, you can leave a comment na dyan sa ilalim, lalong-lalo na sa aming YouTube channel dahil dyan po kami nagre-response. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi